Magandang hapon po sa lahat. I know it's been a while. I'll be sharing another LTO related experience na I hope makatulong din masagot yung confusion na experience ko regarding sa scheduled date ng registration na susundin sa unang registration po ng vehicle. By the way, motorcycle po yung sa akin. So, yung nag-cause po ng confusion sa akin is yung idea na overlapping. Kasi yung first registration po dated October, and then yung plate number na assigned sa akin ends at 3, so March. So ibig sabihin wala pang isang taon, ilang buwan pa lang, parang 4 months. I mean, November, December. So yun po, 5 months pa lang magre-register na ba agad tayo. So ang ginawa ko po, syempre ang goal naman talaga natin is we make sure na yung vehicle natin is registered. So ang ginawa ko po, I waited up until October para mag-register. So hinintay ko po talaga isang taon. So yun, isang taon. And then na-confirm ko na po dun sa LTO personnel, by the way, sa Mandaluyong. Tinanong ko na po yung question na yun para ma-avoid din po yung overlapping. So kinonfirm po ng LTO personnel na susundin talaga is yung plate number. Yung plate number yun talagang susundin. So ibig sabihin, if overlapping yung sa inyo, example, isang buwan pa lang, kailangan nyo ng, again, depende din sa na plate number sa inyo, or 2 months, 3 months, yes, yun po yung susundin. Mapapaaga talaga. May mga cases na mapapaaga talaga yung registration. Yun po. So sana makatulong tong video na ito. So in short, to answer the question, ano ba yung susundin na scheduled date ng registration, kahit ilang buwan pa lang yung nakalipas, yung plate number na po na na-assign sa atin. So I hope makatulong po ito. God bless everyone. Pag may mga tanong po, post lang po sa ating comment section. As long as alam ko po yung sagot, I'll try my best po. Maraming salamat po.